Isinabatas ang pagkakaroon ng Philippine-Spanish Friendship Day at ito ay pinagdiriwang tuwing 30 ng Hunyo. Ngunit maraming kaganapan ang naganap sa pagitan ng Pilipinas at ng Espanya bago tuluyang magkasundo ang dalawang bansa. Ito ang kukwento sa ating ngayong araw ni Xiao Chua. Time, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's showtime! 114 years ago, June 30, 1899, naglabas ng proklamasyon si General Emilio Aguinaldo mula sa kanyang punong himpilan sa Tarlac-Tarlac na tumitiyak sa kaligtasan ng mga huling sundalong Espanyol sa Pilipinas na sumuko matapos ang isang taong pagkubkob sa baler. Ayon kay Dr. Jaime V. Veneracion, nang siya ay tumungo sa Espanya, nasorpresa siya na liban sa Maynila, ang tanging lugar sa Pilipinas na alam ng mga Espanyol ay ang baler, na ngayon ay nasa lalawigan ng Aurora. Ngunit, bakit ang liblib na lugar na ito? Para sa mga Espanyol, bayani ang kanilang mga sundalong huling sumuko sa Pilipinas at isinapelikula pa ang buhay nila doon, Los Últimos de Filipinas, ang mga pinakahuling nagtanggol sa Pilipinas. Bakit kamangha-mangha ang kwentong ito sa mga Espanyol? Matapos lumaban muli sina Pangulong General Emilio Aguinaldo sa mga Espanyol at iproklama ang kasarinlan, nagkuta ang ilang mga sundalong Espanyol sa lumang simbahan ng San Luis Obispo de Tolosa sa Baler. Noong June 26, 800 na mga katipon sa pangunguna ni Teodorico Noricio Luna, kamag-anak ni Juan at Antonio Luna, ang kumubkob sa simbahan. Dahil nabalitaan ng pinuno ng Gomez Ortiz ang kaawa-awang kalagayan ng mga sundalong Espanyol na nagsisiksikan sa isang maliit na lugar, nag-alok siya ng mga pagkain at damit sa mga ito para sa pagtigil ng laban. Upang patunayan ng sinseridad, nagpadala pa siya ng mga yosi at minatamis. Tinanggihan ng mga Espanyol ang alok. Sinabing, tuloy ang laban at kasama ng sagot ay isang alak na sherry upang matungga ng mga Pilipino. Halos isang taon na hindi sumuko ang mga Espanyol kahit hindi tumigil ang mga Pinoy na salakayin sila lagi at umarkila pa ng dalawang magtatalik sa harap mismo ng simbahan upang takamin ang mga Espanyol na sumuko na. Dumating ang mga Amerikano upang iligtas ang mga huling Espanyol upang sumuko sa kanila, ngunit tinambangan sila ng mga Pilipino. Hanggang makarating ang isang dyaryo sa wakas sa pinuno ng mga Espanyol na si Teniente Saturnino Martin Cerezo, kaya nagdesisyon itong sumuko sa mga Pilipino. Ikinuwento ni Luis Zamora Tecson sa kanyang aklat kung paanong ang kanyang lolo na si Coronel Simon Tecson ay pumayag na hindi tratuhin ng mga bihag ang mga Espanyol na 337 days na nagkuta sa simbahan. Sa mahigit 50 sundalong unang nagkuta sa baler, 31 na lamang ang lumabas na buhay noong June 2, 1899. Ngunit, nasorpresa sila sa kanilang paglabas, sinalubong sila ng mga Pinoy na sumisigaw, "Amigos, amigos." At sa Tarlac, ni Pangulong Aguinaldo, ang nasabing pangkat ay hindi dapat ituring ng mga bihag, sa halip dapat tanggapin sila ng mga kaibigan. Nakabalik na maluwalhati ang mga sundalo sa Espanya. Sa pagsisikap ng mga katulad ni Dr. Veneracion, naisabatas ni Senador Edgardo Angara, tubong baler ang pagkakaroon ng Philippine-Spanish Friendship Day tuwing June 30 dahil sa araw na iyon, ipinakita kapwa ang tapang ng mga Espanyol at ang kabutihan ng mga Pilipino. Pinakita rin na hindi natatapos ang kolonyalismong Espanyol sa pagsuko ng Espanya sa Amerika sa isang pekeng labanan noong 1898, kundi doon sa baler noong 1899 sa pagsuko ng kanilang mga sundalo sa nagsasariling pamahalaang Pilipino. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.